for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues above. Praise His name, fixed upon the name of God, redeeming love. Here I raise my Ebenezer, here by Thy great help I've come, and I hope Thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus saw me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger interposed His precious blood. Oh, to grace, how great a debtor daily unconstrained to be. Let Thy goodness, like a fetter, bind my wandering heart to Thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, take and seal it for Thy courts above. Ang tema po ng ating aralin ngayong umaga ay hango po sa aklat ni Isaias, Kabanata 64, mga talatang 1 hanggang 9. At ganito po ang sinasabi ng ating aralin na babasahin ko po sa English Tagalog Diglot Bible. Bakit hindi mo buksan ang langit at bumaba ka sa mundong ibabaw upang ang mga bundok ay manginig sa takot sa iyong harapan? Sila'y manginginig na parang tubig na kumukulo sa init ng apoy. Ipakita mo ang iyong kapangyarihan sa iyong mga kaaway upang manginig ang mga bansa sa iyong harapan. Nang ikaw ay dumating sa nakaraang panahon, gumawa ka ng mga bagay na nakakapangilabot na hindi namin inaasahan. Ang mga bundok ay nanginig sa takot nang ikaw ay makita. Sangkatauhan ay wala pang nakikita o naririnig na Diyos maliban sa iyo. Ikaw na tumutugon sa mga dalangin ng mga umaasa sa iyo. Tinatanggap mo ang mga taong nagagalak gumawa ng tama at sila na sa iyo'y nakakaalala sa nais mong maging buhay nila. Ngunit kapag patuloy kaming nagkakasala, ikaw ay magagalit at sa kabila ng iyong puot, patuloy kami sa paggawa ng masama. Lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ang katulad. Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon. Tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Walang sino mang tumatawag sa pangalan mo. Walang sino mang bumabangon upang sa iyo'y lumapit. Kami iyong pinagtaguan at dahil sa aming mga kasalanan, kami iyong pinuksa. Gayunman, O Yahweh, ikaw pa rin ang aming Ama. Kami ang putik at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang sa amin ay humubog. O Yahweh, huwag kang mapuot sa amin ng labis. Huwag mo nang alalahanin magpakailanman ang aming mga kasamaan. Mahabag ka sa amin sapagkat kami
iyong bayan. Naway maging pagpapala po ng Diyos sa atin ang pagkabasa po ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Aming Amang nasa langit, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa umagang ito sa pagbibigay mo sa amin ng buhay at kalakasan upang pag-aralan namin ang iyong banal na salita. Tulungan mo po kaming gamitin ang kabanatang ito para turuan ang aming mga puso na luwalhatiin ka at maging mapagpakumbaba kami sa iyo at sa aming kapwa. Ito po ang aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Good morning po again, mga magulang ko't kapatid. Sa akin pong talatang binasa, masusi pong hinahanap ni Propeta Isaias ang Diyos. Na tila ba ito ay nakatago. Ang bagay na nabanggit ay tila hindi kapani-paniwala, di ba po? Hinahanap ang Diyos at may pagpapalagay na siya po ay nagtatago. Sa isang banda, ang mga bagay na ito rin naman ay karaniwang tagpo po sa buhay nating mga mananampalataya at karaniwan din itong ating pong nararamdaman. Paano at ano nga ba ang nararamdaman kapag nagtago sa iyo ang Diyos? At gayon din sa maraming tao nakakilala mo. Masasabi ko na damang-dama mo ang bagay na ito kapag napakatindi at napakabigat ng dalahin mo sa buhay. Ang pakikipaglaban at pakikipagtunggali natin sa buhay ay dinadala po ang ating isipan at katawan sa isa pong damdamin ng kawalang pag-asa, walang nadaramang kapanatagan na dulot ng habag, lingap, pagmamahal at pagpapala ng Diyos. Sinasabi pong may dalawa raw uri ng pakikipagtunggali sa buhay na sumisira po sa ating isip at damdamin. Una po, nakatagpo ka na ba ng kaaway o kagalit? Kahit ito ay totoo o nasa isip lamang o sa isang palagay lamang, ang pagkabahala po, pagkainis, pagkagalit o pagkatakot ay nananaig sa iyo na ang palagay mo ay napakalayo nga ng pagitan mo sa Diyos. Nasa isang lugar ka na paulit-ulit na ginugulo at nililigalig ng iyong mga kaaway at kagalit, samantalang ang Diyos naman ay nasa kabilang lugar na tila baga walang pakialam at walang interes na pahintuin ang iyong mga kaaway at kalaban sa kanilang ginagawa sa iyo. Sa totoo lang po, mga magulang ko't kapatid, hindi malayo ang Diyos sa atin at hindi niya pinahihindian ang pag-iisip natin na hindi siya sapat sa makalangit na kalooban at pasya para sa ating mga buhay. Sinasabi po ng banal na kasulatan sa Mateo 28, talata 20, nakasama natin palagi ang Diyos saan man tayo naroroon sa lahat ng oras. Maging sa panahong tayo kinakalaban ng kaaway, kapiling pa rin natin siya at nangako ang Diyos sa sino mang kaaway ang kumakalaban sa atin, hindi ito magwawagi laban sa atin. Sundin lamang natin ang kanyang aral at pinag-uutos. Ikalawa po, ang ikalawang pakikipaglaban natin sa buhay ay ang malaman natin na may ginagawa tayong mali sa paningin ng Panginoon. Nagkasala po tayo laban sa Diyos, laban sa ating kapwa, laban sa ating sarili. Sa ilang pagkakataon dito natin nararamdaman po ang malaking agwat sa pagitan ng ating buhay at presensya ng Diyos.
Ngayon po, balikan natin ang sinasabi sa Isaiah 64:6. Lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin maruruming basahan ang katulad. Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon. Tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Mga magulang ko't kapatid, naalala pa ba ninyo po ang dalawang lalaking pumasok noon sa templo upang manalangin? Ang isa ay Pariseo at ang isa naman po ay publikano. Ano ang sinasabi ng ating banal na aklat? Tumayo ang Pariseo at nagsimulang manalangin. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo. Nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinikita. Samantalang, ang publikanong nakatayo sa malayo ay dinadagukan ng dibdib at sinabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito ay umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Pariseo, sapagkat ang sinumang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Kailanman hindi natin maaasahang maranasan ang kaligtasan ng Diyos hanggang iniisip natin na ang ating mabubuting gawa ay sapat. Kailangan aminin natin, we have to admit na ang ating kahinaan, ang ating pagiging makasalanan, at ang pangangailangan kay Kristo, ang nag-iisang matuwid na namatay sa krus upang tumubos sa ating mga kasalanan. At saka lamang po tayo makatatamo ng katawaran. Walang mabuting makasalanan, subalit sa pamamagitan ni Kristo, ang isang makasalanan ay maaaring maging mabuti. Sa panghuli, mga magulang ko't kapatid, lagi po nating pakatandaan na ang pagpapala ng Diyos ay kanyang binibigay sa mga masunurin at tumatalikod sa kanilang mga kasalanan. Kailanmay hindi niya tayo pinagtataguan o nilalayuan. Ang Diyos ay lagi nating kasama. God is always with us. Laging hawak tayo at inilalapit sa maringal at eleganting buhay na karugtong ang buhay na banal. Siya ay mabuti at mabait na magulang. Tayo ay nahihiwalay sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga kasalanan at tanging ang Diyos lamang ang siyang magpapanumbalik sa atin kung tatanggapin natin siya upang hubugin niya tayo tulad ng isang magpapalayok, Father, na buong pagmamahal na hinuhulma tayo upang maging magandang palayok. At sa pamamagitan po ng kanyang utos, aral, biyaya at awa, kailanman hindi sa ating mga sariling pagsisikap, hindi sa ating pagkukumpara ng ating mga sarili sa ating kapwa, at hindi rin po sa ating mga mabubuting gawa, tayo ay maliligtas at matutubos sa ating mga kasalanan. Ang Diyos lamang po ang siyang makagagawa nito. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Amen. Tayo po ay muniling manalangin. Aming Panginoon, habang inaasahan namin na ang kabanata pong aming napagbulay-bulayan ngayong umaga, lumalapit po kaming muli sa iyo bilang mahihina at mga makasalanang anak mo dahil sa tawag po ng tukso at ng aming kahinaan.
Salamat po sa iyong anak na si Hesukristo na isinugo mo sa sanlibutan upang sa pagpapakasakit niya sa krus ay natubos kami sa aming mga kasalanan at upang makamit namin ang buhay na walang hanggan. Pumasok ka sa aming mga bukas na puso, Panginoon, at tulungan kaming mabuhay para sa iyo. Ito pong aking samot dalangin sa iyong dakilang pangalan, aming Ama. Amen.